But this time around, there is one unified aftercare referral system that is created, no? Tapos signed by the stakeholders sa Pilipinas ng Bucor, ng BGM, head of agencies to BGMP, Bucor, DSWD, meron tayong TESDA. Existing na po to? Yes, at sa amin to ngayon. Operationalize siya, sinimulan ko sa, it was initiated during the time when the NAPOLCOM created one summit. Lumabas na ang corrections pillar talaga, walang unified aftercare referral. Pag lumabas ang mga nakakulong natin, wala. Big thanks to my sponsors, Seed Fragrances. Have your own fragrances perfume bar in your events now. Start every day positively with Cobean Coffee. Party trays and packed meals, hot dish. Luvito for my clothes. The best empanadas and Pinoy favorites are from Farina's Ilocos Empanada. For full meaty rice meals, go for Java meals. Shape White Coffee. For coffee event stalls, Tercy's Beauty Studio Cafe. And of course, thank you to my production house, Summer Sky Productions. Welcome to another eye-opening episode of Columbia Stories. Ngayon, pag-uusapan natin ang parole and probation, isang mahalagang proseso na nagbibigay ng second chances sa ating mga PDLs. We are here with Dr. Janet Espadua, the Regional Head of DOJ's Parole and Probation Administration in Mimaropa. Siyang isa sa mga eksperto when it comes to giving opportunities and second chances to deserving PDLs na makalaya at makapagbagong buhay. So, Dr. Padua, welcome to Columbia Stories! Hello! Magandang araw. Thank Napakagandang you so much. Miss Karen. Yes, I'm so glad you're here kasi thank you. sa totoo lang po ang daming mga PDLs tsaka mga pamilya ng PDLs that would benefit from our conversation. Oh, so how are you po? I'm fine. Mabuting-mabuti naman. Oh, parang busy po kayo sa region nyo. Just came from Mindoro. Bumiyahe ako because of this for you. And, Really? Yeah, of course. Wow! Yeah, because every opportunity of having an information drive regarding our agency, mahalaga. Nice. Kaya para sa akin, talagang ito isang magandang araw. Pati yung ginawa mo para sa amin. Actually, may friend po ako sa Parole and Probation that sabi po niya talaga, you're the perfect spokesperson for Parole and Probation. So sabi ko, I will really take advantage of this kasi actually, madami din akong friends na nahatulan sa loob that are asking so many questions. So sabi ko, in this interview, itatanong ko na lahat. Go. Oo. Sasagutin ko naman. Sige. Let's start off with, ano bang difference ng parole and probation? Okay. So actually, both are privileges eh. Lahat sila ay parehong paraan na binibigay ng gobyerno sa atin para makalabas ng kulungan ang mga tao pag sila ay na-convict. In probation, sabi nga sa, it was created through Presidential Decree 968. At ito yung pinakamagandang bagay na gusto ko ibalita sa buong Pilipinas. Kasi alam mo ba na baby to ni President Marcos? He was the one who signed Presidential Decree 968. Kaya if not because of then President Ferdinand Marcos, the senior, wala tayo ngayong Parole and Probation Administration. Ito yung second chance na ginagawa kapag ikaw ay first-time offender, hindi naman lalampas ang 6 na taon ng yung sentensya, at meron kang qualification accordingly na in-state sa PD 968, pwede kang makalabas kahit na hindi ka makulong. So, yung parole naman was created because of Act 4103. This is now all about indeterminate sentence law. Sa probation, pwede kang makalabas through bail or release on recognizance. Agad, kapag ikaw ay nasentensyahan within 15 days, and pwede yung... you can apply for probation in court. Because kung 6 years lang yung hatol sa'yo, Less than, yeah. Kung less than 6 years, pwede ka na mag-apply dito. Yes. And if you have probation, what would you have to do in order for you to finish the 6 years? Although nasa laya ka. Yeah. Hindi naman porque 6 years ito ay 6 years below, ay automatic na 6 years ang iyong probation supervision. Kapag ang sentensya mo is less than 1 year, pwede kang mag-probation supervision ng 2 years. Meaning magre-report ka sa opisina namin, kami ang responsable
sa rehabilitation, supervision, monitoring ng lahat ng na-convict na placed under probation. Ito ay ina-apply lamang sa court. Hindi pwedeng kung saan-saan. Kung saan ka na-convict, doon ka lang pwedeng mag-apply ng probation. So, first-time offender, definitely. So, kahit meron kang ibang pending, as long as hindi siya sentensyado, okay lang. Pero kung masentensyahan ka naman ngayon at hindi lalampas ng 6 na taon, pwede. So, yun yung ganda ng probation. Now, yung parole, it's a different story. Kasi pag sinabi natin indeterminate sentence, yung sentensya na merong minimum or maximum. So, pag na-serve mo na, for example, ang sentensya mo ay 6 years to 12 years. So, kailangan ba makulong ka hanggang 12 years? Oo naman, kapag hindi ka nagpakabait, at saka hindi ka nagpakabait, talagang tuloy-tuloy ka doon. But, if you're good, you have yung binanggit kanina, di ba, na meron tayong good conduct time allowance, etc., and you have served the minimum sentence, then you can apply for parole. So, ang difference nito, ang probation kasi, once na probation ka, it's a suspended sentence. Actually, napakaganda. Alam mo ba, Miss Karen, kapag natapos ka ng supervision period mo, for example, you're given 2 years. Kasi pag lampas kasi ng 1 year yung sentence mo, yun na yung maximum na hanggang 6 years. Pwede. So, magkaiba. Hindi, pag less than 1 year, pwedeng hanggang 2 years. Pero pag lumampas ng 1 year ang sentensya mo, 6 years period. And supervision. Irerehab ka, bibigyan ka ng tamang intervention. And the beauty in this is the most beautiful part of being on probation. Hindi naman maganda kasi nakulong ka nga, pero ay na-convict ka. Pero at least yung chance, alam mo ba na yung criminal liability mo ay ma-abolish and you can be a new creation. What do you mean by that? Di, pag gumawa ka ng record mo, meron ka, hindi ka no pending case, and you can be, your integrity, you're really like a new creation. Kasi kapag ikaw ay na-convict ng more than 6 years, ang ang remedy mo doon, executive clemency from the president. So, para mawala yung mga criminal liability mo, kailangang absolute pardon from the president. But in probation, kapag na-terminate ka ng court, talagang all civil rights will be given back to you. You can the difference, if you're on probation, you can run for political position. You can get back on yes, track. but if you're a parolee, no, not until otherwise you're given absolute pardon by the President of the Philippines. So tatlo kasi yan actually. It's probation, yung hindi ka makonvict ka ng less than 6 years, and then parole, mag-serve ka ng minimum, and other executive clemency that only the president has the prerogative, sole right to grant it. Ano to? We have the commutation of sentence, absolute pardon, conditional pardon, reprieve, and amnesty. Can you share the differences? Of course. So when we talk about executive clemency, it is the sole power, as I've said, of the president. Pag sinabi nating conditional pardon, of course, there's a condition. Papatawarin ka, pero may kondisyon. Kapag yun ay conditional pardon, dadaan ka sa amin. Okay, partial extinguishment of criminal liability. Partial. Dahil magsaserve ka pa rin eh. Okay. Pero yung sinabi nyo kanina, yung clemency, Yeah. Sino po nag-endorse kay President nun? Of course, it's the Board of Pardons and Parole. Isa pa yun. Pagka-parole, it is the discretion and the decision of the Board of Pardons and Parole. Pero pagdating naman sa executive clemency, yung sinabi ko sa yung 5 kanina, it's the President. But the one who facilitates it is the agency of the Board of Pardons and Parole. Pero, kasi HODA yan ay probation, parole, or conditional pardon. Sa amin ang investigasyon yan. Pero kunyari ako po, na-convict ako, medyo mahaba-haba po, dapat for parole siya. Pero gusto ko executive clemency para I can run again for politics, and also at the same time, wala po akong any records. How do I endorse myself for executive clemency? Even though you're on parole, the moment you're terminated, you can apply for absolute pardon. The moment that you receive the final release and the discharge,
after parole supervision, you can apply for absolute pardon. You can run. Through your No, through the department. Board of Pardons and Parole. Through the Board of Pardons. Yeah, and Parole. it is the president has always the a pure discretion on these matters, but the one who facilitates the processes, the one who process the papers is the Board of Pardons and Parole. Sa kanila yon. Sa amin, kami yung recommendatory and all. Pag pinaimbestigahan sa amin ng court, probation, we will work on it. Pag pinaimbestigahan sa amin yung parole, we will work on it. Pati executive clemency, pag inutusan kami ng presidente, we will work on it. Hindi kami pwedeng gumalaw nang walang referral from them. It's a violation. Kami pwedeng gumalaw kasi and we are only recommendatory. Yun siya. But the rehabilitation of these people, the person, all these people, when they're applying for probation, parole, and executive clemency, they are called petitioners. But once you are placed under probation, probationer. Placed under parole, parolee. Placed under pardon, conditional pardoning. All of these, we call them clients. Hindi namin tatoy, ay pardonili ka nga. Ikaw, parolee, o probationer, client. Asan yung client mo? So, ibig sabihin nun, habang hindi pa na-resolve yun, they are called those terms. Yeah, even though, after yung maano sila, mag-grant, client naman talaga. Pero while applying, definitely petitioners. Petitioners. Kaya lang yun, while under our jurisdiction, nag-iimbestiga kami, naglalahat kami, yun ang tawag namin sa kanila, client, para naman hindi kami, wala namang stigma sa kanila ng pagiging yung convicted na mga tao. Doc Janet, paano kapag na-deny ka bigla? Pag na-deny, because there are legal disqualifications. Sa probation, ang legal disqualifications, syempre, pag sobra ka ng 6 na taon, 6 years and 1 day. 1 day matters. Malungkot. Pero pag nilagyan ng korte ng 1 day yung sentensya mo, wala kang probation. Ano nga ba yung 1 day? Alam mo, Yeah. bilang former PDL, yung 1 day kinakakatakutan yan ng mga Yeah, prisoners. Kasi yung 1 day is very subjective. Yeah, yan ang hindi na namin maka-question sa court. Kasi as I've said, kami tumatanggap lang ng referral investigation order from the court. And yung battle nila, bakit yun ang naging sentensya, labas na kami doon. So the moment that we receive the document, you are required to conduct investigation. Kasi 3 utos sa amin yan Conduct post-sentence investigation. Here in the Philippines, atin is post-sentence. Tapos ka ng sentensyahan. In America and other places, pre-sentence. Bago pa lang sila masentensyahan, tinitignan na kung pwede na sila mag-probation, etc. Pati yung mga court. It's because their data are accurate. Diba, remember, pag SS lang, alam na buong, kung may record ka. Here in the Philippines, mahirap. Kaya kami manual kaming nag-iimbestiga, tinitignan namin yung kaso. Kasi once na ni-refer sa amin, hindi ganun kadali na porque nag-apply ka, it's an absolute or definitely you will be placed under probation. There are several qualifications. We have to conduct background investigation. Kung siya ay tumira ng Cebu, ng Palawan, at nag-aral sa ganito, lahat yun ay aalamin namin. Iikutin niyo po Buong yun. Pilipinas. We have offices nationwide. Every city in the Philippines, there's parole and probation administration. Meron po bang law or ruling na dapat ito lang yung duration of time na you will investigate and be able to give out an answer already if it's denied or it's approved? Yes, there is. What's the duration dapat? ANPD 968, it's 60 days. Oh, 60 days, and for your information, namamatay na rin ang ibang probation officer natin sa hirap. Kasi nangyayari na 1:400, 1:300, and you have to investigate them within 60 days. That's impossible. Kaya yung mga iba talaga, mga regions namin, talagang and to think, isang opisina, humahawak siya ng 1,000 kaso, pero 2 lang sila. So, yun yung nagiging natin, yun ang nagiging dilemma or talagang challenge sa amin. Pero, we probation officers, we're always on the go. At marangal kong sasabihin sa inyo na kahit nahihirapan na kami, talagang tinatrabaho namin makalabas sila. We go for strategies. Talagang yung service assistance, task force, naubos man yung lakas o kaya napapagod ka man sa araw. So, libo-libo rin ang napapalabas namin at nare-rehabilitate namin. In fact,
It is effective on the ground that 98% are terminated successfully. And less than 2% are revoked or yung hindi nakakatapos. Dahil sa mga factors na maraming bagay, commission of another offense, yung iba naman is socio-economic problem. Meaning? Wala silang pera para magpamasahe, nawawala na lang sila, nagiging unlocated kapag nasunugan, o saan sila kukuha ng bahay. So, hindi na namin sila makita. Those are the problems. But, you see, ang hirap. But, Ms. Karen, I want to share with you now what is the current work of the Philippines, no? Napasok sa Philippine Development Plan ang Unified Aftercare Referral System for former PDLs. Dati, tayo sa Pilipinas actually, kahit itanong mo, hindi na alam kapag nakalabas na yung tao sa kulungan, di mo na alam kung nasaan. So ang problema, pag lumabas, di mo na alam kung nasaan siya pupunta. In fact, hihingi yan ng tulong sa DSWD, hihingi ng tulong kung saan LGU, gagawin niya yun di ba? But this time around, there is one unified aftercare referral system that is created, no? Tapos signed by the stakeholders sa Pilipinas, ng Bucor, ng BGM, head of agencies to BGMP, Bucor, DSWD, meron tayong TESDA, Existing na po to? Yes, at sa amin to ngayon. Operationalize siya, sinimulan ko sa, it was initiated during the time when the NAPOLCOM created one summit. Lumabas na ang corrections pillar talaga, walang unified aftercare referral. Pag lumabas ang mga nakakulong natin, wala. So narinig ko yung kanina, di ba, na nasabi nga kanina yung tungkol sa committee on Committee for Returning PDL. Committee for Returnees. Yeah, returning, di ba? Returnees. Meron na tayo ngayon noon. Ang tawag na sa atin ay Unified Aftercare Referral System for former PDLs. Na pag lumabas sila, pupunta at one month before sila lalabas ng kulungan, i-assess sila ng BGMP o ng Bucor, titignan yung needs nila. At this time around, hindi kami ang magdidikta ng needs nila. Sila ang magsasabi kung anong kailangan nila. Paano nila masasabi yun dun sa department na yun, considering nasa loob po sila ng jail? Hindi. Assessment yan. At tatanungin na lahat bago sila lumabas kung ano yung mga challenges nila. Sila yung magsasalita. Ang gagawin natin, i-assess natin. So, pag lumabas sila, syempre, hindi Anti-Privacy Act kapag yung nag-undergo sila ng system na to because this is a 3-year implementation. It will be finished on December 2027. So bago siya pumasok, kailangan meron siyang katibayan ng pagpayag. Meaning inonotaryo yun. Pag nakalabas na siya at babalik siya, hindi yung nakakulong, baka sabihin ay pinipilit lang sila. So pag nandoon na sila, dadalhin yung document ng transmittal nila, referral, to the local government unit, mayor. Meron ng circle of support headed by PSWDO o social worker natin sa local. At nandun na yung DOLE, ano ba yan, wala ba yung trabaho o wala ba yung skill, ilalagay na yun. Pero this time around, hindi siya yung basta ni-refer tapos na. There's a monitoring. Yung circle of support, sila ang magmo-monitor. Pag nilagay siya, for example, sa DepEd, yung DepEd has the obligation to monitor. Ire-report niya na pumapasok to ngayon. Pumapasok, umabsent ng 1 buwan, 2 buwan. Kailangan may rason. Doc Janet, so ibig sabihin nun, yung department na yun would pay for their schooling? Yeah, because every agency has its own mandate. Bakit mo ilalagay dito sa referral system? Wala ka na idadagdag na pera para sa kung kanino pa man. Kasi totoo naman ng DepEd, may ALSIL, special learning process sila. Right. Talaga naman ang TESDA, nag-aano naman talaga sila ng skills training. So, wala tayong problema. I-refer lang. Pero, hindi mo ito basta i-refer. Sa 3 taon, i-monitor. Kailangan may portal na i-report nila kung anong nangyayari. Na-finish ba? Hindi ba na-finish? Para alam naman, pag tinanong sa gobyerno, anong ginagawa niyo sa mga nakalabas na kulungan? O, ito ginagawa namin. Bakit ito hindi niyo nakuha? Ayaw nila. O, ito katibayan ng hindi pagpayag. Ayaw nila. O, itong pumayag. O, ayaw, nawala naman. So, all of those. Kaya dito, in the Unified Referral, hindi kami ang magdidikta kung ano ang gusto niya. Siya ang magsasabi. Kung sasabihin ko, bigyan niyo ako ng pera, at sasabihin ng gobyerno, wala. At
Sa 100 taong pinalabas, puro livelihood ang kailangan nila, pero kulang tayo sa pera na ganito. Then maipapakita namin after 3 years na ito yung flow, hindi rehabilitation program. Kailangan livelihood program. Socio-economic problem ang binabanatan pala. Ito pala yan. Addict pala to. Ba't siya nag-addict? Family problem. O di parenting seminars or how to make their families better. Paano ba yung tutulungan? Mga ganun. So ngayon kumakaba pa kayo kasi Yes. by 2027 nyo palang malalaman Correct. yung statistics. At matutuwa ka, Miss Karen, may pumupunta, no? May hinihingi ng tulong. And this time around, nado-document. Hindi na kami hiwa-hiwalay na tumulong sa DSWD, wala kaming data. Hindi, maiisa-isa. That's nice. Dahil merong portal eh. May portal. And this is now in coordination now with syempre, ang head namin ng corrections pillar with Yusek Deo. And happy to tell you that we have offered the proposal for digitalization. Yun ang kailangan natin Yes. para mas mabilis yung information. Kaya sinisimulan namin sa region namin kasi hindi naman namin pwedeng kunin to sa buong Pilipinas, inasnap, tapos wala kaming papakitang evidence-based na mga data and document. So, dito makikita namin, ipapakita namin na kung effective siya at ano ba yung magagawa nito para sa bansang Pilipinas. But, Ms. Karen, this is already a nationwide approved and agreed sistema. Sinisimulan lang namin sa ganito paunti-unti. And later, bubuuhin na natin to sa buong Pilipinas. Siyempre, with God's grace and siyempre with the support of our beloved administrator. Buti napaka-supportive eh. Hindi namin to lahat magagawa if not because of him. Si attorney, bago pa lang siya eh, one year, magdadalawang taon. Si attorney Bienvenido Benitez Jr. Yes. This is a very exciting initiative. Yeah. Also, you'll find out what people need once they're out of jail. Of course, of course. So we can't wait 2027 pa do. Medyo Pero moving siya, pero kaya mo siya inaano ng 27 kasi policy direction. Ngayon, kung sa kalagitnaan, mabubuo kasi kahit na yung digitalization, di naman agad-agad yon. Pag mabuo siya in an earlier year, mas may data kami, mas malawak, mas madami, it's better. Kung ito ay magiging interregional o de mas lalawak, ganun siya. Sa ngayon, sinisimulan kasi ng maliit, isang city is nasa oriental. At hindi to basta, Miss Karen, inopen na basta-basta. Dumaan ako sa, parang ako meron akong in aid of legislation. Dinepensa ko siya sa lungsod ng Panlalawigan at lungsod ng city at saka provincial ng Oriental and Calapan. Ang dami palang May pinagdaanan board nito. resolution siya at kinampihan tayo at kinasihan tayo talaga na alam nila na makakatulong to. And so far, right now, it's operating. Kahit paunti-unti. Yes, I will definitely support this one. Yeah. It's aftercare. Yeah, We need to ensure that they yeah. will stay outside doing good Yeah, in the community. yeah. You mentioned earlier na mataas ang percentage ng na-approve ng Yeah. parole and probation. You said 98%. 98. Yeah. What? Terminated. Terminated. So, tapos na. In other words, nakalaya na sila. Why are there still 2% na hindi nabibigyan ng parole and probation? Yeah. A legal disqualification. Because before you can avail of probation, dapat talaga wala kang conviction na more than 6 months previous or more than 6 months at saka fine ng 1,000. If it exceeds, then hindi ka pwede pag nagkaroon ka ng bagong kaso. So it's legal disqualification. Basta may kaso ka before, hindi ka na pwede mag-parole and probation. Yun Hindi yung ka ruling. Hindi. Ang parole, kahit na may dati kang kaso, it's all right. Basta wala kang pending. Pero What ang do you mean by- probation, dapat talagang wala kang previous conviction na more than na fine na 1,000 at 6 months imprisonment. Yun ang diferensya nila. Pag may previous conviction yung parole, pwede. Alright. Yeah, pwede. Reclusion perpetua, nabibigyan ba yan ng Iba naman parole? yun. Executive clemency na yun. Remember I told you a while ago, there are 3 ways on how to get out from prison. We have probation, we have parole, and executive clemency. Probation, order from the court. Doon ka mag-a-apply.
Parole sa Board of Pardons and Parole. It's an extension office of the Department of Justice. Meron silang chairman of the board at si Secretary Remulla ang magde-designate doon kung ano. It's supposed to be the the Secretary of Justice, pero ang presidente pwede siyang mag-designate kung sino ang gusto niya doon sa board. At with Secretary Remulla. At composition niya talaga merong mga judge, merong ex-officio member ang administrator namin. Silang nagdidesisyon ng parole. Makulong ka muna ng minimum. And we have the executive clemency, ito yung conditional pardon, absolute pardon, yung reprieve yung papatayin ka na lang dahil, ano ba tawag dito? Yung death penalty, yung tipong pero because of the president, he can reprieve, temporarily withdraw the rendering of sentence, yung gano'n, reprieve. And amnesty, yung yung pagpapatawad sa mga political offenders. Diba? Then, yung conditional pardon, dapat, ito naman yung mag-serve ka naman yung nung maximum period, yung one half of the maximum period. Diba? Minimum and maximum. So, pag na-serve mo yung one half, for example, again, 6 years minimum, 12 years maximum. O, di pag na-serve mo yung kahit na kalahati ng maximum na yon, pwede ka na mag-apply. But remember, these are all privileges. What if you get rejected? Can you apply again? But when you are denied on some grounds, okay lang naman kung magkakaroon ka ulit ng panibagong kaso, No, for the same case. No. Oh, you cannot If it's anymore. it's not appealable. Oh. Alam mo, this is the thing about probation. Once you appealed, hindi ka na pwedeng mag-apply ng probation. Mamili ka, mag-a-apply ka lang o mag-a-apply ka ng probation. Kasi, di ba, when you want to be rehabilitated, you will accept that you have committed a mistake. Kaya aminin mo. Ngayon, kailan ka pwedeng mag-apply ng probation kahit na ikaw ay nag-appeal? Pag yung sentence lang. Pero yung crime, hindi mo dapat i-apila. Halimbawa, over yung sentence sa'yo, parang, bakit naman naging 10 taon? Para i-shorten. Ngayon, kung Pwede magiging mo 6 months i-appeal 6 years yon, o di probationable ka na. Pero mauuna ang appeal. Dapat appeal muna yung Yeah, ginagawa pag mo. nag-appeal ka, dapat sentence lang. Pag sinabay mo siya, both, you appealed for both, disqualified ka na to apply for probation. Doc Janet, this is a personal question. Yeah. Kasi I know some people, they actually have their appeal Yeah. ongoing ngayon. Yeah. So they're waging. Nag-appeal na sila ngayon or pwede bang tanggalin na nila yung appeal para diretso na sila sa parole? Ay, yung mga bagay na hindi ko kasi masasabi. Kasi remember, kapag nasa trial na, hindi ko naman alam kung paano at ano yung mga crimes nila. Kung yan ba ay pwede bang iatras pa o pwede pa ba silang umamin. Kasi hindi naman porke umamin ka ay makukuha mo yung 6 years na imprisonment. So dapat from the beginning, alam mo yung tinatawag na plea bargaining. Na pwede ka Heinous crime? Hindi. Ang heinous crime is not for probation. Parole? Hindi siya. Pwede, depende kasi. Ang heinous crime, hindi ka pwede mag-parole. Executive clemency ka lang doon. Yeah. Oh wow. What are the chances you'll actually, get approved dyan sa executive clemency? Hindi ko alam kasi ang nagpa-process niyan ay Board of Pardons and Parole. Kami ay gumagalaw lang whenever there's a referral for investigation for whatever cause. Halimbawa, conduct background investigation regarding this person. Yun lang kami gagalaw. Hanggang doon lang isasubmit namin and wala na kami doon alam. It's the board that process it. You recommend, in other words. And we are the workforce. Tactical ground kami. Kami Okay. yung nasa baba. Sige, for PDLs naman, and also for family members out there, ano yung step-by-step process of how to apply for parole and probation? So, katulad ng sabi ko, when you're convicted, upon conviction, for those who are sentenced less than 6 years, upon conviction, then they can already apply within 15 days, apply for probation sa court wherein they are convicted. Remember, pwede ka lang mag-apply ng probation kung saan ka lang na-convict. Hindi pwedeng RTC 22 ka na-convict, pagkatapos mag-apply ka sa RTC 5, it's impossible. Same court dapat. Correct. So, yan. Yan ang process ng pag-apply. Now, dapat yung mga convicted, alam nila sa sarili nila yung qualification nila.
It's not election, COMELEC, na hindi dapat election-related crime. Because kahit na less than 6 years, if it's election-related crime, no probation, serve it. Kahit 1 year lang yan. Halimbawa, dati naghubad, di ba, bawal maghubad, may 1 year imprisonment ka. Naghubad na kapag hubad lang naman ako, violation. Violation nga yun, ganito, ganyan. Di kulong ka muna. No probation. Okay. So, may mga laws na hindi ka talaga pwede. And specifically stated siya sa Section 9 ng Presidential Decree 968. So, yun. Yun naman ang probation. About parole, kailangan, ang sentensya mo, dapat more than 1 year. More than 1 year. Then the rest, pwede ka na mag-apply ng parole. As long as you want, basta may minimum at maximum. If it's straight sentence, for example, 6 years, you cannot apply for parole. Kasi in parole, it's an indeterminate sentence. You cannot determine when you are going to get out. Dapat may minimum, may maximum. Dapat ang sentensya mo ay ikaw ay makukulong magmula 4 na taon hanggang 10 taon. Minimum yung 4, 10 taon ay maximum. So kung na-achieve mo na yung 4 years, pwede ka na Correct. apply. Yes, minimum. Minimum. Yes. If it's a straight sentence, pupunta ka doon sa, pwede ka naman lumaya sa good conduct time allowance eh. Di ba, nagpakabait ka, serve sentence. O kaya naman, pwede ka doon sa pardon ng presidente. Executive clemency yon. Pero pagka minimum at maximum, sa Board of Pardons and Parole yon. Doc Janet, may narinig ako, pwede ka nang mag-parole and probation pag 1/3 ka na ng sentence mo. Yun yung sinasabing parole. Dati, mali yung 1/3. It's minimum talaga. Yung siguro mayroong mga flyers na nabigay noon, mga nakikita ka, parang may nakita ko na kinorek naman yon. So pag minimum, okay na. You have served the minimum. Regardless kung ano yon, basta siya. Then, yun ka pwede mag-apply ng parole kapag yun ay I'm so curious now kasi madaming mga PDLs, syempre, they will be interviewed. Yeah. Diba? What are the things you would like to hear from the PDL to know na they're remorseful na, that they're ready to be in the outside world? Alam mo, pag Miss Karen, pag probation officer ka, if you are the investigating officer, dapat malakas ang ang discernment mo. Dahil alam mo yung kausap mo, hindi mo alam kung gaano yung lalim ng pagiging kriminal o mabuti ba niyang tao. So, yung itatanong mo sa kanya, yung mga acceptability niya sa sitwasyon, the plans. Minsan ang unang-una mong gagawin, ba't mo nagawa yun? Ba't mo nagawa yung kaso? Doon, i-evaluate mo na kung anong character niya. So Doc Janet, what do you normally ask sa mga parolees natin? The first thing ako, when I was an investigating officer for 25 years, no? Ang una kong tinatanong sa kanila, bakit mo nagawa yun? Kasi know the roots Oh. Know the roots. Then, sorry, go ahead. Sige, what if Doc Janet na parang, kasi wala na akong choice or parang they say defense, pero ang sinasabi ng prosecutor, iba. Paano yun? Pakinggan mo lang siya magsalita kasi marami siya ikakwento. Idadamay niya na kung sino yung nasangkot, pati pamilya niya, lahat. Yun lang isang tanong yun. Kaya niya nang sumagot ng maraming oras. Kasi kailangan nila lagi ng kausap. And ang tingin nila sa'yo, when you arrive, ikaw yung pag-asa. True. So, ang ipapardama mo sa kanila, andyan ka. And the number one thing that I said to them is, just be truthful. At gusto ko malaman mo, ang probation, libre, walang bayad. Kasi doon ako lagi nakakarinig na meron naniningil, mga ganyan-ganyan. Talagang nakakarindi. Kaya ang unang-una namin sinasabi sa kanila, ang probation ay libre. Wala kang babayaran. At pangalawa, kailangan ka maging matapat. Hindi kita matutulungan pag hindi mo ipagtatapat ang lahat. Ngayong kwento mo, anong nangyari? Yun lang, marami ka nang makukuha. Ililista mo na lang yun. You have your pen with you. At most of the time, ang unang lang gagawin, iiyak. Kasi pagod na sila sa loob. So that's the thing. At titignan mo kung hanggang saan yung acceptability nila sa sitwasyon. Kasi kung hindi nila tatanggapin, ipapaliwanag mo sa kanila na bakit ka magpo-probation kung hindi mo naman tinatanggap, rehabilitation to. Paano ka marerehabilitate kung kayo pa lang hindi mo tinatanggap na nagkamali ka?
Oh, So you will explain. Doc Janet, if they blame everyone else except themselves, hindi mo sila bibigyan ng probation? No, i-validate mo, i-assess mo na yung character niya. Doon mo na alamin bakit nangyari. Because after her or him, magba-background investigation pa kami sa labas. Kakausapin namin ng barangay, official, pamilya, teacher, classmate. Wow, that deep. Ganon tayo sa Pilipinas. Ganon talaga. Ganon. Kaya kami mga probation officer, talaga makikita mo, sanay kami sa squatters area, mayroong silya, walang silya, may pagkain sa wala. And gusto ko malaman, Miss Karen, kung gaano parang heroic ang mga taga Mimaropa. We are unique. Napakaunti ng ng tao namin, 17 people investigating all over Mimaropa. Ang isang opisina, 2, kanya ang El Nido, Coron, Busuanga. Daming 22 clients. hours na biyahe at libo na mga kaso. Tumatawid ng dagat, tumatawid ng... grabe, amin pa, ang unique kami kasi nasa amin ang Iwahig Penal Colony. Let's talk about that nasa later. amin din ang Sablayan Prison Farm. So, 2 penal colony ang nasa amin. Kaya talagang unique na unique kasi ang bigat ng mga, dito may mga executive clemency and parole talaga. Malaki ang namin, obligasyon. Pero, yung mga probation officer namin, nung pumunta ako, kasi taga Manila ako eh. Doon lang ako naka-assign. So, magtatatlong taon. Ang unang-una ko nakita sa kanila yung silence nila. Inisa-isa ko yung mga opisina. Nagugulantang ako. Grabe yung mga bangka na sinasakyan namin. Can you imagine, Miss Karen, sasakay ka na ba ng bangka na 5 hours na ang tunog? Brrrr, ganon. Kaya may nabingi sa amin. Sabi ko, ba't hindi ka nagsasalita? Para sana na... Kaya ang ginawa kong technique, wala kaming office ng Coron. I talked to the mayor and he gave us an office space. Tapos ang mga hinahire ko, yung taga dun na. Para hindi na bumabiyahe. Can you imagine from Calapan, magbabiyahe ng Marinduque, magta-travel siya ng 8 hours. So, Doc Janet, you can't do this through Zoom, like interviews online? Kailangan in person talaga? Dapat makita mo yung lugar na talaga existing yung barangay niya. And you will ask the barangay kung acceptable siya. Because that's the best, magpapakawala ka ng convicted na tao. What if hindi siya kilala ng barangay niya? Ay, you make a way. Kailangan ko, hindi naman siya kawalan kung hindi siya kilala ng barangay basta ba wala kang record nationwide. Kasi meron pa rin kaming records checking ng mga ng mga kanilang mga records kung sila sa NBI, sa courts, lahat. Hindi lang naman yung background investigation. At hindi yun magiging negative part sa buhay niya kung hindi siya kilala ng barangay, kung hindi na siya doon nakatira. Babalikan mo ulit yung tao. Saan ka ba nakatira dati? Doon mo makikita nagsisinungaling lang siya. Hindi pala siya doon natira. So, pag sinabi niya tumira po talaga ako, ang totoo niyan sa Palawan, tumira po talaga ako sa El Nido, ay lahat na yan. Pa-imbestiga na kami. May mga tao na kami. May opisina kami So, doon. what if they lied initially? How would you... That's it. Because in probation, in Section 8, there is what we call yung suitability. Pwede mo siyang i-deny kung alam mo na magagawa na naman siya ng panibagong kasalanan o mas bagay sa kanyang nakakulong kaysa nakalabas. Baka naman recidivist na siya. May mga ground naman na pwede mo siya kahit na yung record niya ay malinis pero ngayon pa lang sinungaling na, notorious na. Then we have the prerogative para ng denial. And is it a factor na dapat talaga may bahay siyang mauuwian? Of course, dapat. That's a big factor. Yes, that's a big factor. Kasi how can you conduct supervision? Saan mo siya pupuntahan? O di pa, paano mawawala lang siya? Kaya ang gagawin is to talk to somebody in the barangay. Para kasi sila, pwede naman kami, we have volunteer probation assistants. So even in that area, kung may BPA na pwede sa kanya mag-take care, di okay na rin. Ginagawan pa rin namin ng paraan. Hindi namin ginagawang dahilan na porque walang bahay. Kasalanan ba niya kung wala siyang bahay? Makulong ka ba naman ng ilang taon? So, Hindi ka na connected sa family mo sometimes. alam mo talaga, ang Parole and Probation Administration, people-oriented siya. Talagang ang namin is tao na lahat ng napupunta sa amin, naniniwala kami. Lagi may pag-asang magbago. Ganon yung heart namin. Hindi yung pagtingin namin sa kanila ay maximum security risk prisoner.
Hindi ganun ang tingin namin sa kanila. Ang tingin namin agad sa kanila, hindi muna sila sinungaling, mabuti muna sila. Teka lang, pag-ingatan mo lang. Kasi pag nag-imbestiga naman kami, matikas kami mag-imbestiga. Alam mo, lahat ng record niya, background, talagang pupuntahan namin sa ground. So pagbalik namin sa kanila, iba na kami. Hindi na kami naniniwala, may duda ka na. So patunayan nila na hindi sila talaga sinungaling. So very, yung heart nyo is to release them. Yeah. That's the initial thing that you would like to do for Ang the PDLs. exact doon, Miss Karen, restoring lives talaga. Redeeming lives talaga. Redeeming and restoring lives. Yeah. Mhm. Sad na lang kung sinungaling kayo, di ba? kasi- You will lose the confidence of parole Ang usual probation. naman na nagsisinungaling yung mga magagaling na kriminal. Yung palabas-labas na, nag-iiba ng pangalan, Daming ganun. yung manipulative, yung mga estapadora, yung talagang yun ang mga alam mo, dati, okay kami sa, yung tao namin. Marami man kami hinahawakan, pero hindi. Nung yung Estepona case, there's one crime na kinumit na Estepona, tapos nag-plea bargain siya. Pero hindi siya pinayagan sa lower court, pero sa Supreme Court, pinayagan siya mag-plea bargain. Unang bagsak sa amin, alam ko noon dahil ako ang special assistant ng administrator, ng head ng agency. 30,000 agad. Baba ang nakalabas noon. So grabe ang decongestion noon. Wow. Ang problema, yung probation officer namin, hindi naman nadagdagan. So yun ang hinihiling namin na madagdagan yung tao namin sa lahat, kahit na sa amin sa Mimaropa, sa buong Pilipinas. Pero alam ko naman, hindi lang naman kami ang hirap sa tao. Buong Pilipinas naman talaga kasi hindi naman natin controlled yung pagdami ng kliyente at nako-convict. So, binadgetan mo ng ganito. Paano bumugso siya ng 30,000 plus pa sa susunod na taon? Iba na budget nun. So, mag-undermand na naman kayo, insufficient fund na naman. So, yun yung challenge. Pero nabubuhay pa naman. So, kulang pala kayo sa tao. Of course. Pero nag-request naman na kami at tinatrabaho naman ng ni SOJ. Si SOJ Remulla is very helpful. Alam mo bibo yung aming secretary. Talagang inaayos niya kasi kahit nga yung budget namin, talagang combined sila ni administrator. Ngayon lang kami nadagdagan agad bigla ng 200 million, yung mga ganoon na nadagdag sa rehabilitation program. Yung mga wala kaming office sa offices sa mga region, nakapagpatayo ng ilang opisina. Oh, wow. Because of that. Because of them. Ngayon lang sa administrasyon ni Presidente PBBM. So, hopefully, mas maraming makauwi. Yes, and very we're soon. praying. We're praying. Doc Janet, when it comes to mga victims na mga convicted ones, like how do you wage? May factor ba na kunyari yung pamilya ng victim, wag mo palayain yan? Or hindi pa kami nakaka-forgive, so please don't release this person. Do you listen to those people? Or hindi? Iba na, labas na sila doon? Alam mo, sa amin, parte ng investigation namin, mandatory, na i-notify ang victim, mag-comment siya, lahat. Bakit? Para maiparating namin sa court. Kasi kami, sabi ko sa inyo, recommendatory. Ilalagay namin yan lahat sa post-sentence investigation report na isasubmit namin sa court, the tool that is being used by the judge, para lahat siyang mag-evaluate. We will recommend, halimbawa, for example, grant. Pero sasabihin namin yung opposition ng biktima. At least sinabi namin, si judge mag-evaluate kung tama ba yung recommendation namin o hindi ba. Considering this opposition. Considering this situation because he's the judge. Kami, taga-abot lang kung anong makukuha namin on the ground. So, kung ano rin yung palagay namin na pwede na namin i-recommenda, but that is not absolute. So, when it's granted, despite the opposition of the victim, it's no longer lies on our control. Sila may gusto. Ganun siya. Oh, okay. But, so, hindi in favor of the PDL to? Oo naman. Sa kanila kasi hindi kami pwedeng magsabi na porke sinabi ni victim na ganito. Porke nag-o-oppose siya, wag na rin kasi nag-o-oppose si victim. Di ba nakulong na nga siya? Napatunayan na nga ng korte. Oo. Na-sentence na siya Yeah. Na-punish na siya for that long duration of time. Para for
for the purposes of not excluding the victim regarding the reality na mabibigyan siya ng probation, iniimbestigahan pa rin namin siya at tinatanong. At yung sinasabi niya exactly, nilalagay namin. Pero yun nga lang, limited kami. Ang tangi lang namin pwedeng gawin ay ilagay. Pero hindi naman, wala namang ground kasi sa PD 968 na pag umopost ang victim ay ide-deny namin. So wala kami doon. So igagrant namin yon. Depende sa galaw. Baka naman ang sinabi ng victim ay, matapos ho nun ay agad na naman niya ginalaw yung isa kong kapatid. Ay, teka muna. That's another topic. Yes. Depende kasi sa weight ng nakukuha. That's the importance why we want to to talk with the victims. Baka ginawa na naman sila ng panibago, hindi pa namin alam. Bulag kami tapos it will deplete. Kasi meron kasi tayong pwedeng yung halaga nung crime na yan ay mawala kung basta mo lang siya palalabasin. Diba? It will depreciate the seriousness of the offense. Sabi sa court, ay sabi sa PD 968, if it will depreciate the seriousness of the offense, then deny the application. O, diba? Pero kung hindi naman siya makaka-depreciate, then the grant. O, katulad ng sinabi ng victim, it will not depreciate. For example, ang crime niya ay acts of lasciviousness. Biruin mo, hinawakan yung a private part ng anak mo o naka-probation siya dahil probationable naman. Ang problema, pagkatapos pala nun, ay yung isa na namang anak niya, ay teka muna, why should we, kaya that's the beauty of investigation. That's the beauty of talking to the victims. Kasi you can give a better and appropriate, accurate recommendation. Biruin mo, magpapalabas ka. Mahalaga kasi sa amin na hindi, while the welfare of the clients are important, the security of the community is the priority. Dapat secured yung community. Right. Bakit naman puro mahal natin yung mga client natin? Pero kung halimbawa ay magiging risk naman siya sa buong community, teka muna. Yun. So kung low risk siya and hindi naman niya ni-repeat yung offense and feeling mo naman lalayo siya from the victim and we'll just continue to do good now. From now on, yes. you will release them. Despite the fact that the family's victim would say, please, huwag niyo siya palayaan. Depende kasi. Please, huwag mo siyang palayain. Kasi nga, ang dami niyang ginagawa, sunod-sunod. Ibig sabihin, may kabilang victim pa pala. May Kung ganon, then deny. Yeah, deny. Kasi gagamitin namin yung Section 8. Diba? Yun. I understand. Yeah. Okay, since you've been doing this for so long, parole and probation, ano po yung mga notable successful stories niyo when it comes to releasing certain individuals through parole and probation? So ang daming nabalik sa trabaho. Kasi alam mo, Miss Karen, ito lang may mga success stories kami, but we cannot share it unless otherwise the person who succeeded approved sharing it. You don't need to mention the names. Section 17 kasi. Kahit na basta ang tanging masasabi ko, nakakabalik sila ng trabaho, tapos pwede silang ma-elect. Nakakaposisyon sila sa mga political arena. Sila and they're doing good and fine. So, di ba, napaka-ano ng pangyayari. Open naman ang issue ni Senator Robin Padilla. Napaka-open naman ang book niya. And he's the #1 senator. Di ba? So, napakaganda example dahil napakaganda rin ng buhay na napuntahan niya. So, maraming mga tao na nagdaan ng probation and parole na may-ari na sila ng mga malalaking kumpanya, nakapagpatapos ng mga anak, at talagang na-hire sila sa magagandang trabaho. So there's life after parole and probation. Yes, because this is really intended to redeem their lives. At ginawa to ng bansang Pilipinas para sa alam mo, ang ganda nga, alam mo ba na tayo ang nagturo sa maraming ibang bansa ng probation? Bago pa sila like Vietnam, Laos, diba? Ang Vietnam, bago sila magkaroon, tayo pa yung nag-share sa kanila. Really? I didn't know that. Yes, because napaka-stable ng probation system ng Philippines. Maganda ang probation system natin. It's backed up with laws. Hindi tayo gumagala, mas nauna tayo magkaroon ng law. Even yung Japan, tuwang-tuwa sa atin. Even in voluntarism, they love it. Mahal na mahal nila tayo. Talagang partner natin ang Japan. Ang UNAFE. Sila ay mahal na mahal tayo. Ang Bangkok, ang Thailand.
Mahal nila tayo kasi alam nila maganda ang probation system natin. Naging role model pala Yes. tayo sa pag-share ng structure natin sa Kaya nga probation. minsan sa buhay natin, naging mission natin, maging ASEAN model tayo. Mm-hmm. And nare-reach natin yun. Yeah. Wow. Maganda. I didn't know about that actually. Talaga. Akala ko tayo lang gumaya sa ibang bansa. Kasi nga, Miss Karen, ang silent ng Parole and Probation Administration. Pag meron tayong malaking big time na nagawa, hindi mo kasi pwede, oy, amin yan ha. Alam mo yung gumalaw na yan, sa amin nang galing yan. Kasi yun eh, limitado ka. Prohibited kang magsalita kung sino sila na nandiyan siya. Speaking of, yung mga nami-media, paano yung mga high-profile cases na pagbibigyan ba yung parole and probation nila? Considering siguro yung madlang people would not like them to be back in the free world. Whether you're high profile or what, wala naman kaming pakialam dun basta hanggat wala kaming order from the court or the Board of Pardons and Parole, chill lang kami. Pag natanggap namin, yun ang movement namin. So kung high profile man siya o hindi naman kami... Doesn't matter. Yeah, kasi legitimate naman ang galaw namin, hindi naman kami nagfe-favoritism, hindi kami ganoon na mga tao. You treat everyone Yeah. the same. Kaya in other words. If you can notice, Miss Karen, meron ka bang nabibihira kung meron na may probation officer na nadamay sa graft and corrupt practices? I haven't heard actually. Ang tahimik, diba? Kasi nga, talagang, iyan ang mapagmamalaki ko sa agency namin. Meron napakaliit na parte at lang siya, yung kokonti lang, hindi yung katulad ng kala mo talagang normal na. Yun ay mga nasasabit or kung sino man sila ay very seldom talaga. You've shared successful stories. How about yung mga na-release nyo pero gumawa pa rin ng mali right after parole and probation? Yeah. What are the instances? Like, do you remember particular personalities? Hindi na. Kasi meron din naman. Pero pag nangyari sila na ganyan, nare-revoke. Ibig sabihin, binabawi. Kasi probation, these are all privileges eh. It can be revoked anytime. Kapag ikaw ay naging risk na sa community at talaga namang hindi ka na nakakatuwa, mababalikin ka ng kulungan. Kasi conditional lang to eh. Even parole? Yes. Okay. Conditional kasi siya, hindi siya karapatan. So, once you've done a new crime, Yeah. iko-continue mo na yung sentence mo noon, tapos dagdag pa sa ginawa mo ngayon. Ano kasi, depende ulit. Kung may ginawa kang crime pero you were able to postpone bail, na hindi ka pa convicted, may laban ka pa, at nag-imbestiga kami. Nalaman namin na maaaring probability na napagbintangan ka kasi kumakampi yung mga barangay, then hindi namin yun ire-revoke. Ire-report namin sa court. Magbibigay kami ng status report. Kasi hindi pa siya violation of another offense. Kasi makikita mo may back up ang barangay na hindi siya, nadamay lang, nadawit lang, etc. Pero ibang usapan, kahit nadawit lang, pero nagnakaw na naman huyan, nakawan na naman yung kabila, yung ganito, ganyan. Teka muna, nagpo-post na siya ng risk. So, paano na siya, pwede na siyang i-recommend na ma-revoke. Pero, hindi ulit yan absolute. Depende ulit sa court. Kung gusto ng court. Ganon din sa parole. Sa Board of Pardons and Parole. Hindi mo siya pwedeng ipa-revoke dahil may case na naman siya. O dapat, kung ano mo yan, ay dapat ay convicted. Pero, kahit hindi naman convicted, kung talaga namang marahas na siya, gumagawa na talaga siya ng krimen na talagang nagpo-post na ng risk again to the community, ay balik mo na. Ganun lang siya. Kaya kaming mga probation officer, dapat magaling kaming tumingin kung karapat-dapat ba siya talaga o hindi ilabas. Doon pa lang sa assessment, initial investigation, dapat alam na namin yun. Kasi You can tell if someone's going to repeat. Yes. Dapat marunong at yung mga probation officer kami, sanay na kami sa ganoon at alam namin. Kaya nga, we conduct thorough investigation eh. Diba? I wonder in real life, could Yeah. you tell if someone could possibly do crime or masamang tao siya? Oo naman, kasi alam mo naman yung buhanga, yung galaw. Talagang makikita mo na at pag-ingatan mo yung silent nga mas nakakatakot. Kasi yung sasabihin okay lang, wala akong alam. Tapos pag ni-record check mo ang kaso niya murder,
homicide, malalalim. Yung mga tahimik, yun yung may tinatago. Hindi naman. Kasi hindi mo naman madedetermine yan sa tao hanggat hindi ka nagba-background check. So lahat pag initial contact with the client, isusulat mo lang lahat ng sinasabi niya eh. Kasi out of those, dun ka magsisimula. Doc Janet, how can we help as normal citizens dito sa parole and probation nyo? I think ang pinakamaganda information drive, there's an agency such as Parole and Probation Administration na pwedeng tumulong para makapagbagong buhay ang tao. Information drive. Kasi di ba nga kami ngayon list heard. And kaya the moment that you invited me, agad-agad talagang pumunta ako because for us, information drive is very significant. We can volunteer as well. How can we volunteer? Actually, pwede ka nga maging volunteer probation assistant. Paano po yun? So, pwede naman kayo or kahit sino sa kanila na kapag halimbawa meron dito sa lugar nyo na halimbawa client, pwede i-supervise through you. Supervise? How Meaning, so? pwedeng tumulong kayo sa pag-rehabilitate sa kanila, mag-assist sa amin, programs, and you can be resource person. Hindi naman lahat ng volunteer at BPA ay supervisor. Pwedeng resource individual. And you're a perfect example na maging resource individual. Ano mong gagawin ko? Aba, pag pwede ka ganun? naming bigyan ng training para sa volunteerism and pwede mong ibigay yung info na to legitimately representing our office as a BPA para magbigay ng information drive in other places, etc., etc. And you will be recognized as one volunteer probation assistant na part namin from the OJPPA. I realized also when I was in Pasig City Jail, may mga parole and probation na nandoon. Yes. And they were volunteers. Kaya nga. Hindi sila employees. Oo, tama. Kaya nga. You I can do just it. realized. You can Okay. do it also because there is ang volunteer kasi pwedeng supervisee at saka resource individual. Kasama din yung mga yung mga volunteers sa pag-help sa pag-process. Yes. ng No, papel. not process. Or- Rehabilitation program only. No investigation. Okay. Yeah. At hindi ibibigay sa inyo ang high-profile cases, meaning ang mga heinous crime. Dapat mga light offenses na pwedeng i-supervise pero kung ikaw ay resource individual, of course, pwede ka mag-info drive for anybody. Kahit na heinous pa yung mga kliyente na or kahit na saan pa media or what, at least you're representing the agency. So magandang-maganda. And with volunteers, of course, your job will be a lot easier. Kasi Yeah. now you have a lot of people working for you guys, diba? Yeah. Tapos in barangay, if there are barangay officials and they became a volunteer probation assistant, mas mabilis kasi sa kanila nagre-report yung mga tao namin. Lalo na yung sa amin, biruin mo naman kung nakatira ka ang opisina ay Puerto Princesa at Coron, paano mo naman gagawin yun? Na 22 hours pag nagbangka ka, 20 hours, my God. O Ang tapos layo, oo. nasa El Nido, babiyahe ka ng halimbawa 6 hours. So, paano yun? So, pag nag-Brooks Point ka pa, di pa paano na mas malayo. So, BPAs are great help talaga. Ayan, so you guys can volunteer sa parole and probation. Pero ito, you mentioned nga earlier, itong transformational correction facility, yung Iwahig Prison and Penal Farm. So please do share kasi it's a prison without walls. And saka it's all about farming, vast lands, and yung mga prisoners doon, kahit na convicted na sila, they are working as normal individuals. Ang tangi ko lang share about Iwahig, actually dalawa yan Meron sa Occidental Mindoros. Prison Farm, national prison din to, and this is called San Ramon Prison and Penal Farm. Pareho lang naman sila ng Iwahig na national prisoner, yung mga convicted prisoners. So kami, wala kaming access or wala kaming trabaho na ginagawa sa loob ng Iwahig. Nakita namin sila at ano ang coordination namin. Kasi lahat ng mga nandoon na convicted, who may be qualified for parole and executive clemency, yon ang galaw namin. So, doon kami pumapasok sa loob ng kulungan para interviewin sila kung pwede na silang makalabas. And we submit their papers to the Board of Pardons and Parole. So, ganon. So, talagang pag pumasok ka doon, talagang tinawag siyang prison without walls kasi makikita wala siyang rehas. Kasi nga talagang maluwag yung lugar, kung paano. Ang nakita ko sa kanila doon kasi
wala siyang mga puno kung titignan mo, di ba? Ang unti lang. Tapos, ang ano nila talaga ay yun nga, yung mag-farm. Meron sila mga hindi naman ilog. Ilog ba yun? Parang may ilog din naman sila dun sa loob. At nabubuhay sila doon nang maayos naman. But I don't have any, I don't know kung paano yung kalakaran nila. Nagkakaroon lang kami ng connection dahil sa mga probable clients na for parole or executive clemency. How many times do you fly there? Hindi ako. Meron tayong mga tao meron tayong opisina sa Puerto Princesa at saka sa Palawan. Meron tayong 3 opisina sa Palawan. Sila ang pumupunta regularly doon sa kulungan para magbigay ng kung pwede ba sila mag-parole. Tapos dito naman sa San Ramon, meron din tayong opisina doon. Sila naman din ang pumupunta. Ganon din po ba yung sa San Ramon, yung Prison Without Walls? Ganon din yung Hindi, concept? no. Meron siyang ang Iwahig lang ang known na Prison Without Walls and the rest of the prisons, meron sila lahat rehas. Okay, kasi I heard lang na yung mga tao daw sa Iwahig, iba talaga yung state of mind nila compared to a jail here in Manila. Kasi, syempre, overcrowded na sila doon. Dito, it's very spacious, they're happier, they feel more free. Pero would you believe? Sorry. Ayan. Ayan, okay? Yes. Okay, thank you. Pero would you believe, mas ang mga PDL, para sa akin, ang nakita ko parang mas masaya sila pag maraming tao kaysa doon sa maluwag, sa lahat. Kahit nga, yun yung nakita ko nung when I was able to go to other countries, tapos tinitignan ko yung mga prison facilities nila, napakahigpit, talagang kulong na kulong. And would you believe, Miss Karen, meron silang TV, talagang nasa kanilang standard square meters, may kama, may CR, pero mataas ang rate ng pagpapakamatay. It's because of isolation. Mas daig pa nila ang nakulong ng bonggang-bongga. Kaya kung makikita mo yung nasa Manila City Jail, BJMP kasi may hawak doon, yung mga city jails, district and municipal. Kasi nandun ang saya nila na naaabot sila ng pamilya and lahat. While iniwahig, bago mo marating, maraming pera kang kakailanganin. At yung kalaban nila doon is yung lungkot. So, yun siya. So, isolation really hits them hard there. Of course, di ba, being alone. Kaya nga sa mga ibang bansa, sa sobrang isolation, hindi nila nakikita yung mga pamilya nila, mas nagpapakamatay sila. Pag wala talagang family support. Yes, kasi yun nga tingnan mo sa Manila City Jail. Pag nandun yung mga tao, kahit nakagulo, congested sila, mayat maya pag pumunta ng pamilya, di ang saya-saya nila. Ilipat mo yan ng Iwahig. Nangyayari yun. Na pag convicted ka na, pwede kang pumunta sa Iwahig. Pwede kang pumunta sa New Bilibid Prison. Mag-iba na buhay mo. So maluwag, pero wala kang pamilya. Malayo sa family So, mo. ibang journey. Ibang laban na naman yan. Yeah, sure. Okay, Doc Janet, a message to all of our viewers, especially yung mga PDLs na may family members na gustong-gusto na makalaya yung kanilang mga family, of course. So, what's your message for them in terms of parole and probation? Okay. Magandang araw sa lahat sa inyo. And Miss Karen, thank you very much for this day. And for those who's watching right now, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang ating gobyerno ay may tinatawag na Parole and Probation Administration. It is an attached agency from the Department of Justice. At dito, kami ang humahawak sa lahat ng convicted na tao sa buong Pilipinas. Yes, kami lang po yung agency na humahawak ng mga convicted na tao sa Pilipinas na pwedeng, na nag-iimbestiga para makalabas through probation, parole, and executive clemency. We have the Board of Pardons and Parole na silang humahawak sa parole and executive clemency. But we are unique kasi kasama namin ang probation. So ano po ba yung probation? Ito yung mga makonvict ka na hindi ka lalampas ng 6 na taon. At may requirement, tignan nyo na lamang po sa PD 968 sa Section 9 at Section 8. At ang meron din naman tayo na, paano kung lumampas ng 6 na taon, wala na ba kayong pag-asa? Meron pa rin at meron tayong tinatawag na parole. Basta't may minimum at maximum sentence kayo at ito ay didesisyonan ng Board of Pardons and Parole. Pero kami pa rin ang mag-iimbestiga sa ground at magre-require
rekomenda kung ano mga kailangan nila sa amin. At meron pangatlo, paano kung iyan ay life imprisonment o heinous crime o kung ano-ano pa man, maghingi na kayo ng pardon sa presidente dahil meron pa rin tayong tinatawag na executive clemency. So ano to? Conditional pardon, absolute pardon, di ba? Meron tayong commutation of sentence, at meron tayong tinatawag na amnesty. At yung reprieve, syempre, para naman yung sa mga death penalties. But you see, kahit na masentensyahan ka pa ng life imprisonment, 6 na taon, mas malaki pa sa 6 na taon, may pag-asa po kayo laging makalabas. And the Parole and Probation Administration, under the leadership of Attorney Bienvenido Benitez Jr., at syempre, ang aming minamahal na Secretary of Justice, si Secretary SOJ Crispin Jesus Remulla, and definitely ang aming pong mahal na Corrections Pillar Head, si Yusek Deo Marco, ay kami po lahat ay naririto. Ako po si Janet Padua from the Parole and Probation Administration, Mimaropa Region. Magandang araw at can I greet you, Miss Karen ng Happy Women's Month. Di ba? Yay! Yes. Thank you. Woman power talaga to, Yes, no? tama. Actually, when it's a female, when we have something that we want to do, talagang nangyayari siya because yung heart natin for it is all out. So, thank you Yeah. so much. Thank you too. Doc Janet, this has been very enlightening. Thank Tsaka, you. it has really opened my eyes on how parole and probation is Yeah. and how it can help a lot of our, of course, PDLs. And nakaka-excite kasi, well, you are helping out, to hasten the process, Yeah. and also hopefully volunteers will join in para mas bumilis pa ang Tama. paglaya ng ating mga former PDL. So thank you so much. Thank you too. Thank you too. And we will see you in the outside world. Yeah, basta anytime, nandito lang ako. Kami, Yes. buong Mimaropa at buong Parole and Probation Administration. So anong thoughts nyo sa parole and probation? O, do you have more questions or experiences you'd like to share? Well, if you do, well, comment down below and let's talk about it. And don't forget to share this episode so more people can learn about their rights and opportunities for a second chance. This has been Karen Bordador, and this is Columbia Story. See you again next time.